It's been a while since we did an appreciation series video, kaya let's change that. Ngayon, dito tayo sa mundo ng philosophy, at I think there's no better way to introduce the topic than by talking about these three dudes. Simulan natin sa tinuturing ng karamihan na nagpasimuno nitong whole Western philosophy thingy, si Socrates, na nandirahan sa ancient Greece around 400 BCE. Nagpasimuno dahil before Socrates' time ang mga intellectuals ng ancient Athens ay mas interesado sa science, math at sa natural world in general. Ito yung mga kilalang historical figures tulad ni Thales, Pythagoras at Heraclitus. At dahil nga wala pang ideya ng filosofiya noon, ang ating bida ay nagsimula talaga bilang isang eskultor, propesyon na nakuha niya sa kanyang ama. Naging sundalo din itong si Socrates. Sinasabing nakasama siya sa malaking digmaan noon sa ancient Greece na mas kilala bilang Peloponnesian War, labanan sa pagitan ng mga Athenians at Spartans. After ng gera, tsaka nagsimula ang kumbaga Enlightenment period ng eskultor/sundalo. Isang araw ay binisita nila ng kaibigan ang priestess sa Temple of Apollo, o mas kilala bilang Oracle of Delphi. Tinanong daw ng kaibigan sa priestess kung may mas matalino at marunong pa ba kay Socrates. Sagot daw nito ay wala. Hindi makapaniwala sa sagot, ginawang misyon ng pilosopo na patunayang mali ang winika ng Oracle. Dahil dito ay marami siyang natutunan sa mga taga-Athens noon. Na-realize niyang ang mga tinuturing na intelektual sa lugar ay yung mga taong akala nila ay alam na nila ang lahat. At sa kadahilan ng iyon ay kaya sila naging mangmang. Ayon kay Socrates, hindi sa akin. I know that I know nothing, wika niya. At dahil sa pagiging ignorante ay doon nagkakaroon ng oportunidad upang lalong tumuklas, umusisa at magtanong. At dito rin talaga masasabing umusbong ang konsepto ng philosophy, na galing sa pinagsamang salitang Griego na philos, meaning pagmamahal, at sophia, meaning karunungan. Dahil sa fresh new idea na ito, ay maraming naging tagasunod ang matandang wais. Sobrang pagkamangha nila nang nakita nilang makipagdebate itong si Socrates. Dahil nga ang baseline ng kanyang filosofiya ay alam kong wala akong alam, ang estilo niya sa pag-aargumento ay laging patanong hanggang sa makarating sila sa isang malinaw na konklusyon. Mas kilala ito bilang Socratic method. Ang bilang ng mutning grupo ng mga kabataang tagasunod ay lumaki na lumaki. Soon enough, tipong eskwelahan na ang pinamumunuan niya. At dito nagkaroon ng problema ang mga Athenians kay Socrates. Inakusahan siya na iniimpluwensyahan ang mga kabataan para talikuran ang kanilang mga Diyos, which in turn ang kanilang gobyerno. Lalo pat isa sa mga naging estudyante niya ay si Critias, ang pinakamalupit in a bad way na leader ng 30 tyrants of Athens. Dahil dito ay kinasuhan siya ng gobyerno. Pero sa kabila ng offer ng mga kaibigan, pinili nitong depensahan ng sarili sa korte. Ang naging main defense ni Socrates ay ang kanyang mga naging kontribusyon sa lipunan noon. Taliwas ito sa usual way of defending yourself na puro pagmamakaawa. Di ito tumalab as expected at hinatulan siya ng korte. Pinapili siya kung anong gusto maging parusa. Pero tila alam na matanda ang kanyang kapalaran. Binatrip pa nito ang korte nang sabihing dapat magkaroon siya ng lugar sa Prytaneum na reserve lang noon para sa mga nanalong atleta sa Olympic Games. Kaya parusang kamatayan ang pinataw sa kanya sa pamamagitan ng paglason. Socrates never begged for forgiveness at hindi siya nagsisi. Ininom niya ang lason ng may dangal. Pero meron tayong problema. Socratic problem, in fact. Dahil lahat ng mga kinuwento ko ay pawang kwento lang din. Let me explain. Kilala si Socrates na never isinulat ang kanyang mga filosofiya o kung anumang bagay tungkol sa buhay niya. Wala kang makikitang libro na siya ang nag-akda. So, paano tayo nagkaroon ng malinaw na historical account ng mamang ito? The answer will lead us to our second philosopher. Dahil bukod sa malupit na si Critias, may iba pang mga naging estudyante si Socrates na nakilala ng sanglibutan. Dalawa sa kanila ay sina Xenophon at si Plato. Sila ang naging primary source natin about Socrates. Mag-focus tayo sa huli. Siya kasi ang may mas maraming nailimbag tungkol sa guro. Pero dahil nga sa Socratic problem, hanggang ngayon ay di maiiwasan ng mga kritisismo at pagdududa tungkol sa pilosopo. May mga isinulat kasi si Xenophon at Plato na contradicting. So, sino ang tama? O kung meron ba?
dahil who's to say na baka projection lang ng sarili nilang paniniwala ang pinalabas nilang imahe ng kanilang guro. Then again, we can never know for sure. Kaya mas maigi na lang na alamin natin kung ano ba ang sariling filosofiya ni Plato at kung bakit nga ba siya ang naging rightful heir to Socrates. First of all, maraming sinulat ang estudyante at halos lahat ay nasa estilong dialogo at featuring ang kanyang teacher. Ang pinakasikat niyang akda ay ang The Republic. Dito, naghahain siya ng iba't ibang ideya tungkol sa lipunan, pagtanda, pag-ibig, at human life in general. He argued na everything in this universe has an ideal form. Di natin ito nakikita pero posibleng makamit. Slightly related dito ay ang konsepto ng isang utopian society na pinaniniwalaang siya din ang unang nagbigay kahulugan. Pinamumunuan ito ng hari na rasyonal mag-isip na para bang isang, filosopo. Pero di naman niya hinangad pamunuan ng ancient Greece. Kontento na siya sa itinayong academy sa syudad na layong ipakalat ang mga bagong ideya among the young Greeks. Sticking with politics, kilalang against sa demokrasya si Plato to some extent. He argued na unstable ang sistemang ito dahil may mga pagkakataong naluluklok sa posisyon ang mga di karapat-dapat at maaaring humantong sa diktatorya o anarkiya. Pero pinoint out niya din ang kahalagahan ng pagboto at pagkakaroon ng pakialam sa politika. Ayon sa kanya, isa sa mga kaparusahan ng hindi paglahok sa politika ay ang pamumunuan ka ng mga mas mababa pa sayo. Pero iba sa kanyang guro, na-impluwensyahan din si Plato ng mga pre-Socratic minds. Kaya naman nagkaroon ng footprint ang pilosopo sa mundo ng matematika at siyensya, one in particular, geometry. Kung ang isang 3D object ay binubuo lang same 2D shape, congruent o para-parehas ang angle at length ng sides, ay kabilang ito sa tinatawag na platonic solids. Very special club ito dahil 5 lang ang miyembro. Siguro ang pinakapamilyar ay ang cube na binubuo ng 6 na perfect squares at each corner ng 3 square ay nagmi-meet sa common vertex. Meron ding tetrahedron. Ito naman ay gawa sa 4 na triangles. Doblehin ang dami ng tatsulok ay makakabuo ka naman ng octahedron. Kapag naman 20, icosahedron na ang tawag. Pero ang aking personal favorite ay ang dodecahedron. Ito naman ay composed of congruent pentagons. Naniwala si Plato na ang 5 ito ang nagme-make up sa universe. Pero even though na hindi na ito accepted sa ngayon, gamit na gamit pa rin sa ibang applications ng geometry ang mga platonic solids. Last thing I want to talk about Plato na baka matagal niyo din tinatanong, related nga ba sa kanya ang idea ng platonic love? Well, short answer is yes. Actually, may kinalaman ito dun sa theory of forms na nabanggit kanina. Dahil ayon sa pilosopo, ang pinaka-ideal na uri ng pag-ibig ay yung lampas na sa simpleng intimacy at sexual o physical attraction. Kaya nga madalas na attribute ang uri ng pag-ibig na ito sa matindi at long-lasting na pagkakaibigan. Nagturo ang guro sa academy hanggang sa kanyang kamatayan. Isa sa nakasama niya sa institusyon ay ang kanyang naging estudyante din at gagawa ng sariling marka sa mundo ng filosofiya. At kaya naman siya din ang ating final figure for this episode. Ang star student ni Plato, si Aristotle. Pero ang teacher's pet ay hindi pinagpatuloy ang legasiya ng academy pagkamatay ni Plato. Bagkus ay nagtayo siya ng sarili at tatawagin niya naman itong Lyceum. At di lang yan ang naging malaking separation ng dalawa. Tulad ni Plato ay nagtaka din si Aristotle kung saan nga bagawa ang lahat ng bagay sa mundo. Iba lang ang kinahinatnan niyang konklusyon. In their simplest terms, kung ang kanyang guro ay naniniwalang ang lahat ng nasa mundo natin ay may ideal form, si Aristotle naman ay sinasabing nakapaloob na sa bawat isang bagay ang true form nito. Kumbaga hindi nakahiwalay sa ibang realidad. In any case, mas nag-evolve pa ang nasakop na field of study ni Aristotle kaysa sa kanyang mga predecessors. Masasabi ngang proto-Renaissance man ang pilosopo dahil isa din siyang scientifico, matematiko, ekonomista at political analyst. May mga naisulat siyang libro tungkol sa physics, one in particular ay tungkol sa forces and motion, pati na optics, mga larangan kung saan makikilala si Isaac Newton 2 milenyo ang nakalipas. May mga sinulat din siya tungkol sa lindol, kidlat at water cycle o yung pag-evaporate ng tubig mula dagat at muling pagbagsak nito sa pamamagitan ng ulan. Pati biology ay di nakaligtas kay Aristotle. May mga akda siya tungkol sa octopus, electric ray at mga ibon tulad ng heron at bibe. Sinasabi din siya ang nagpasimula ng pag-aaral tungkol sa logic.
Dito gumamit siya ng mga simbolo katulad sa mathematics para makagawa ng formal na pagsasalaysay ng mga logical arguments. So di na kailangan banggitin na Aristotle was a very curious man. Madami siyang gustong malaman at kapag nakahanap siya ng pag-aaralan, ina-apply niya ang scientific methods. Kaya rin madami nagsasabi na si Aristotle daw ang pinakaunang legit na scientist. Pero sa marami, ang greatest contribution ng pilosopo ay sa mundo ng ethics, particularly ang virtue theory. Dito sinabi niyang lahat ng qualities ng tao ay pwedeng magkulang o sumobra, at parehas lang itong may dalang masamang epekto. Kaya minungkahi niya na ang kalagitnaan nito ang siyang dapat mitihiin ng bawat isa. For example, ang pagiging mapagbigay. Kapag nagkulang ka dito o yung pagiging maramot, syempre hindi magandang ugali. Pero on the other hand, hindi rin dapat sumobra to the point na nawalan ka na para sa sarili mo. So pinapakita ng theory na ito na one must know thyself para makorek ang mga imbalances. Naniwala si Aristotle na isa itong skill na natututunan at namamaster through time at sa iba't ibang karanasan. Hindi ito inherent sa bawat isa pagkasilang pa lamang. O baka nagtataka ka dahil naging guro din si Aristotle, meron ba siyang naging sikat na estudyante? Well, sort of, dahil hindi ito nanggaling sa Lyceum. Bago niya itinayo ang sariling eskwelahan, naging homeschool teacher muna ang pilosopo sa Macedon. In fact, ang mismong hari na si Philip II ang nag-imbita sa kanya para paturuan ng anak. Well, wouldn't you know it, ang 13 anyos na tinututoran niya ang siya papalit sa ama para pagharian ng Macedon sometime later. Di malaon, ang batang hari ay napagdesisyon ng masyadong maliit ang sinasakupan nila at kaya naisipang sakupin ang Greece, Egypt, Western at Central Asia, maging ilang parte ng India. Yup, that's right. Ang inosenteng batang tinuruan ni Aristotle noon ay si Alexander. Sobrang galing niya dinudugsungan na natin ng The Great ang pangalan niya ngayon. At dahil sa koneksyon na ito, kaya inakusahan ng pilosopo ng katraydoran at pakikisapi sa mga Macedonians. At nang makabalik sa kapangyarihan ang mga Greeks, parehong kaso ang pinataw sa kanya katulad ng kay Socrates. Kaya winika niyang di niya hahayaang magkasala sa pangalawang beses ang mga Athenians laban sa filosofiya. Ang ending, tumakas na lang ito mula sa syudad at namatay di kalaunan. And there you have it. I'm always fascinated mula nang nalaman kong magkakakonect na pala ang buhay ng tinuturing na founding fathers ng Western philosophy. Makikita kasi dito ang maaaring impluwensya ng guro sa kanyang mga estudyante. Posible pala itong magtuloy-tuloy, mas lumawak pa hanggang sa kung ilang henerasyon at sa kung saang parte ng mundo. Kaya mga ma'am, mga sir, always remember ang spa.